Good day guys and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Yamaha Mio Salty ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi na guys, ito daw ay biglang tumirik habang nasa biyahe, no? At nung pagkatirik ay ayaw nang umandar. Kahit nung pilit niya pag-start, nalulubat na lang kanyang battery, nangalay na lang kanyang pass, pag-click ay ayaw pa rin umandar ang kanyang motor. Siyempre kailangan mo natin confirm kung ayaw ba talagang umandar o natin yung susi at i-kick start natin ang kanyang motor. Let's go! So yun nga, kahit anong kickstart natin, ayaw talaga mandar, no? Walang ka-response. Kapag mga ganito guys, no, kailangan natin step by step ang pag-check sa kanyang motor. Unahin natin i-check ang kanyang kuryente. Tanggalin natin ang kanyang spark plug cap at i-check natin kung mayroon bang kuryente na lalabas sa kanyang tension wire. So dito pa lang makikita na natin kung saan ang problema ng kanyang motor sa pamamagitan ng ating mga discarding malapitan. Yung step by step process natin. So i-check muna natin ang kuryente sa kanyang tension wire, no? Saka tayo maghuhusga sa kanyang spark plug. Para mas malambot i-kick ang kanyang makina ay kailangan natin tanggalin ang kanyang spark plug. Okay. So yan, natanggalan natin siya. So goods naman ang sunog ng kanyang spark plug, no? Hindi man siya basa. So check muna natin ang kanyang kuryente guys. Pag goods ang kuryente o mayroong kuryente na malabas sa kanyang tension wire, ibalik natin ang kanyang spark plug cap at tapos ilagay natin ang kanyang spark plug. I-check din natin ang sitwasyon ng kanyang spark plug kung dapat mapalitan o hindi. So ito muna ang natin gagawin is i-check ang kanyang kuryente. So medyo hindi makita sa camera, na lipat tayo sa kabila. Yan, hawakan natin ang ating camera. Dito tayo mag-check ang kanyang kuryente. Start na natin. So far guys, kita nyo naman, goods na goods ang kuryente sa kanyang tension wire. Malakas na malakas. So next, ibalik natin ang kanyang spark plug cap. At ilagay din natin ang kanyang naunang spark plug. Check din natin kung mayroon bang kuryente o hindi ba nagkaroon ng error ang kanyang spark plug. Kasi kapag walang kuryente na lumalabas sa kanyang stock na spark plug, makapalit tayo ng bagong spark plug ng pang-testing natin. Okay. Tapos ilagay natin sa kanyang makina ang pang-testing natin spark plug. Tapos try natin paanda rin kung mayroon bang response ang kanyang makina. So ito muna ang gawin natin guys. Check muna natin ang kanyang spark plug kung goods ba. Para panigurado lang natin, oh. So kickstart muna natin guys. So ilagay muna natin sa ground ang kanyang spark plug para makita natin kung mayroon bang kuryente na lalabas. Narinig ko naman ang pitik ng kuryente sa kanyang spark plug guys. So ibig sabihin, goods din ang kanyang spark plug. Pero para panigurado, magpapalit tayo ng bagong spark plug. So ito yung pang testing natin. Ilalagay natin ito rekta sa kanyang spark plug hole. At try natin paanda rin. Kung ayaw pa rin umandar ang kanyang motor guys, kahit may kuryente, ibig sabihin o nangulugan na may ibang problema ang kanyang motor. At doon lilipat naman tayo sa kanyang fuel line o supply ng kanyang gasolina. So ito yung step 2 na paraan natin guys. So try mo natin paanda rin. Kickstart muna natin. So yun na nga, no, hindi pa rin umandar ang kanyang motor at walang ka response. Oh, no. Goods ang kanyang kuryente, ayaw pa rin. So step 2, lipat tayo sa kanyang fuel line o supply ng kanyang gasolina.
kapag mga Yamaha guys no is dumadaan ang supply ng kanyang gasolina sa pamamagitan ng kanyang intake manifold. So kailangan natin higupin ang hose na na-connect sa kanyang intake manifold kung mayroon bang supply na lalabas sa kanyang fuel cut-off valve. So kapag hinigop natin at walang gasolina na lalabas sa kanyang fuel line, papasok sa kanyang karburador, so maaaring may problema ang kanyang fuel cut-off valve na siyang nagsilbing control sa gasolina papasok sa kanyang intake manifold. So try muna natin Okay. tanggalin ang dalawang hose na yan. So ito yung hose ng kanyang gasolina guys, medyo tumulo siya no, kahit hindi umaandar ang kanyang motor. Kasi ang design po ng mga Yamaha guys is nakadepende lamang ang kanyang supply kapag pinaandar natin ang kanyang motor. Kapag hindi umandar, ibig sabihin walang supply. So try natin higupin itong hose na ito na inawakan ko sa kaliwang bahagi ng aking kamay. So higupin mo natin, no? So yun, tumagas naman ang kanyang gasolina, ibig sabihin goods ang supply ng kanyang fuel cut-off valve. O goods ang kanyang fuel line. So goods ang step 1, goods ang step 2, yung pinakahuli talaga guys, ang ating suspetsa, kundi ang kanyang compression. So possible, biglang tumirik habang nasa biyahe ang kanyang motor, nagkaroon ito ng loss of compression ng kanyang motor. Para ma-confirm natin, kailangan natin tanggalin ang kanyang battery, kanyang U-box, o ang kanyang upuan, ang kanyang karburador, saka natin matatanggal ang kanyang cylinder head at doon natin i-check ang dalawang balbula, pati ang kanyang block kung may problema na. So para masimulan na nating trabaho, is tanggalin natin o luwagan natin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head. So kapag tapos natin siyang maluwagan, next ang dalawang alin na bolt na takip ng kanyang camshaft sprocket naman guys ang ating tatanggalin. So may dalawang alin na bolt yan. So nakapalikod dyan ang ating, nakapatalikod dyan o nakapaloob dyan ang ating camshaft sprocket. So napakalinis po ng kanyang makina guys, no? So madadagdag naman nating oras sa pag tanggal sa mga dumi na yan. So yun, kitang-kita natin guys, medyo natuyuan ang kanyang makina. So marahil, possible may din problema ang kanyang motor, no? Nagkaroon din ng kaunting langis na natira sa kanyang makina. So to make sure is, kailangan natin i-drain ang oil mamaya. So kapag hindi kayo kabisado sa timing, dapat itap nyo muna ang timing mark ng inyong cylinder head o kanyang sprocket. At ito nyo makita ang arrow na yan. At tatapat ang letter T at saka yung guhit. So kapag nagka-coincide yan po ang tamang timing mark ng ating makina. Ito lang ay para sa mga DIY guys, no? At hindi kabisado sa timing mark ng Yamaha Mio Solti. So mas maigi i-check muna natin ang timing, no? Kasi kapag tinanggal natin at hindi natin kabisado ang timing, baka pagbalik natin ay hindi na natin mapaandar ang ating motor. So kung ikaw nag-DIY, dapat i-check nyo muna ang timing. Kapag okay na, pwede na natin tanggalin ang kanyang bolt sa kanyang camshaft sprocket. Kapag matanggal yan, pwede na natin sikotin gamit ang maliit na flat screw. So mas mapadali ang ating pagsikot ng ating sprocket guys kung maluwagan natin ang kanyang toser. Sa part na ito, medyo hindi ko siya naluwagan kasi feel ko naman malambot naman ang kanyang sprocket at gumalaw-galaw naman siya. Kapag hindi siya gumalaw, tumigas, kailangan natin luwagan ang kanyang toser. So yun, natanggalan natin ang kanyang, malapit na natin matanggal ang kanyang sprocket. Kunting sikwat lang. So yun, natanggalan na natin. So next naman is tanggalin natin ang dalawang mataas na stud bolt sa tagiliran ng kanyang cylinder head. May dalawang mataas na stud bolt yan guys, no? Na 6mm. Pagkatapos, pwede na natin tanggalin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head. Kapag matanggalan natin ang dalawang stud bolt sa left side na bahagi ng kanyang makina. So, ang history sa motor rebussing guys, no? Gamit na gamit daw ito sa mga trabahante niya. Kasi ito po ay parang service ng bayan. So, kita nyo naman na medyo hindi maalaga sa oil si bossing. Kasi nag-leaking na ang kanyang cylinder head. Kasi kapag mga scooter, hindi talaga natin makita once meron siyang U-box cover. So, natanggal natin ang kanyang 4 na nut. Pwede natin unti-unting sikwatin ang kanyang cylinder head. So, gumalaw na siya, no? Kapit na kapit ang kanyang cylinder head, guys. Hindi ko alam kung may story na ba ito na baklas. Kasi sabi ni owner, ito daw ay sa mga 6 years na daw ang kanyang motor.
So, konting kimbot na lang, matatanggal na natin ang kanyang cylinder head. So, yun, natanggal na nga. So, pinakauna natin gawin ay kailangan natin i-tap ang kanyang camshaft, no? Assembly. So, kailangan natin siyang i-tap, guys. Kasi itong time na to is naka-open ang kanyang camshaft. So, maaari is tatagas talaga ang gasolina. So, kailangan i-close muna natin ang kanyang camshaft. So, nakatap muna ang ating camshaft, guys. Para naka-close ang dalawang balbula. So, ikotin muna natin yan, guys, kasi naka-open po, naka-partial open po. Naka-180 degrees ang ating camshaft. So, kailangan i-close muna natin yan. Kasi kapag hindi naka-close, tatagas talaga ang gasolina kapag nilagyan natin ng kanyang intake at saka exhaust. So, yun, nakatap na siya, naka-close ng kanyang cam lobe, kanyang camshaft assembly. So, pwede natin lagyan ng gasolina ang bawat butas ng kanyang cylinder head, yung intake at saka exhaust. Kukuha natin ng gasolina, guys, para sa kanyang compression check. Okay. So, yun, naka-close na siya, no? So, yun po ang posisyon kapag naka-close ang ating cam lobe. So, kukuha natin ng gasolina para matry na natin. So, medyo hindi naman masyadong makarbon ang kanyang motor, guys, no? Sa loob ng 6 na taon. So, ito lang mga simpleng paraan natin sa pag-check ng kanyang compression. Kung may tagas to automatic, barado ang kanyang, may nakabara na dumi sa kanyang intake. So, yun, guys, no? Basang-basa ang kanyang intake, no? Tumagas siya. Oh no! Yun, no? Kita nyo mga parang basa na yan. Nangalugan na may singaw ang kanyang valvula. So, sa intake pa lang, may problema na tayo. Dito naman sa kanyang exhaust, check natin. Usually, talagang cause ng loss of compression minsan na nangyari sa dalawang valvula is usually yung exhaust talaga. Pero itong sa kay busing is intake, no? Bira lang talaga yung mga intake nagkaroon ng loss of compression o loss of compression o singaw. Usually talaga nangyari yan sa mga exhaust. Sa exhaust si busing, no? Safe na safe, no? Walang kasingaw-singaw. Intake lang talaga ang nagkaroon ng leaking sa kanyang cylinder. So, problema pa rin yan. Singaw pa rin yan, guys. Cause pa rin yan sa hard starting at saka ayaw umandar. So, naka-mention din si Bossing na hard starting ng kanyang motor. So, na yun. Sa rason kung bakit hard starting ang kanyang motor. Tanggalin natin ang kanyang chain guide. Kapag matanggal natin ang chain guide, pwede na natin tanggalin ang kanyang cylinder block. Dapat i-check din natin to, guys, no? Kasi, feel ko parang natuyuan talaga ito ng langis, eh. So, double check natin. Since natanggal, nakaplano natin tanggalin ang kanyang cylinder head, tanggalin na rin natin ang kanyang cylinder block para makita natin ang sitwasyon ng kanyang piston at saka liner. Okay. So, may katigasan dyan, no? Pero gumalaw naman ang ating block, guys. Pero kaya lang, kapit na kapit siya sa ating base, no? Sa ating makina. Sana naman hindi ito nag-stack up, no? Kapag nag-stack up to, matadagdagan naman natin ang oras. At, siyempre, magkaroon tayo ng mahabang pasensya. So, kailangan natin alug-alugin. Since gumagalaw naman ang kanyang block, may chance na matatanggal natin ito kahit hindi na natin i-pull out ang buo niyang makina. So, yan. Konting alog lang. Malapit na. Konting kembot. Ayun. Natanggal na sa wakas. So, dito na natin ma-check ang sitwasyon ng kanyang liner, pati na rin ang kanyang piston. So, liner check. Check natin. Hanapin natin yung mga maraming mga gasgas o hairlines. So, yun. May nakikita na tayo, guys. Oh. Ang laking kayod. Medyo makapal na talaga ng kayod na yan. Saniya na matagal ang pag-change oil sa ating mga makina. Dito sa kabila. So, yun. Dalawang kayod, guys. Oh, magkaharap. Klarong-klaro. Nagbabawasan na ito ng langis. Kailangan i-drain muna natin ang kanyang oil mamaya, guys. Kailangan i-drain natin, no? Para ma-sure natin kung nabawasan ba talaga ng langis ang kanyang makina. Or, possible, wala nang laman na langis ang kanyang makina. So, kailangan na-check din natin ang kanyang piston. So, double check natin ang kanyang liner. Nakita ko, guys, no, medyo malaki na talaga ang kanyang piston, no? Duda ko, nasa mga siguro, Revo 75 na. Kasi malaki na rin ang diameter ng kanyang block. So, yun, no? Ang laki ng kayod, guys, oh.
So kapag mga rebore 75 na, no, kailangan, di na natin kailangan pang ipa-rebore. Mas maganda, palit na lang tayo ng bagong buong cylinder block. Back to standard na lang tayo guys. Para mas makakatipid tayo sa gasolina. Kasi once na malaki na yung piston at saka liner, equivalent na rin yun sa malaking konsumo ng ating gasolina, no? Kasi malakas na ang compression, no? So yun, nakita ko na guys, no? Nawakan ko ng kanyang piston, medyo gas-gas, kailangan natin siya i-pull out. A few minutes later. Yun na nga, naklaro na natin at nawakan na natin ang kanyang piston. Hanapin natin yung mga natamaan sa kanyang liner na gas-gas. So yun, no? Ayun na nga guys, klarong-klaro. Yun, no? Ang laki ng tama. So Lods, Idol, Pops, bakit nagkaroon ng ganang senaryo ang ating piston? Dahil yan sa matagalang pag-change oil ng ating makina. So kapag walang oil lubrication ng ating piston at saka liner, automatic nag-metal to metal contact yan, no? So yan ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng gas-gas. So kapag mayroong lubrication yan, hindi yan basta-basta mag-gas-gas guys, di ba? May part sa ating piston skirt na napakakintab. So may gas-gas din na part. So isa sa nakita ko guys na problema, nag-stack up ang kanyang second compression ring. So yan palang alam na natin, loss of compression ang kahinatnan kapag ganyan problema ang ating piston ring, no? Hard start ang resulta niyan. At ang pinaka worst case scenario niyan ay hindi andar ang ating motor. So ito na yung nangyari sa motor rebussing guys, no? Kaya biglang tumirik habang nasa biyahe. Kasi nga nag-loss of compression ang kanyang motor. Dala na rin is may singaw ang kanyang intake balbula. At ang sikan na pinakamasakit na nangyari is nag-stack up ang kanyang piston ring sa kanyang piston. So nagkaroon siya ng parang pagtigas guys, no? Or parang bumuka o lumapal ang kanyang ring. Dala na rin is walang naglubricate na oil sa kanyang liner at sa kanyang piston. So kailangan natin hanapin kung ilang pang rebore na ba itong piston ni Bossing, no? Kasi medyo napakakapal ng kanyang carbon deposit sa kanyang cylinder. So na-observe ko guys, no? Iba na ang lock ng kanyang piston, no? Na parang letter C. Dito tulad nung stock. So na-check ko ng kanyang oil. Ito yung dami ng oil niya guys. Konti na talaga, no? Halos yung ng isang baso. So talaga matatamaan talaga ang ating liner at saka piston. So hanapin man natin ang sukat ng kanyang piston guys. Para meron tayong ideya kung ilang rebore na ba ito. 50 ba ito? 75 or possible rebore. Last rebore. O pinakahuling rebore. Kasi nakita ko sa kanyang liner guys, no, sa kanyang block is medyo manipis na siya. Ibig sabihin malaki na talaga ang size ng kanyang piston. So kailangan natin klaruhin yun guys, no, para meron tayong ideya. Para siyempre meron tayong ma-i-update kay Bossing sa sitwasyon ng kanyang motor. Kasi iba po talaga ang gumagamit ng kanyang motor guys. So ang sabi niya is gumagamit din ng kanyang papa at siyempre ang kanyang mga trabahante. So sabi niya parang napa-repair na daw ito ng kanyang papa. So mas guys, ma-double check natin. Hindi natin makita ang size ng kanyang piston. Dala na rin is napakapal at nakakapal ng kanyang carbon deposit. So ang pinaka-importante dyan is alam natin na hindi natin yan pwede pang ipa-rebore. Igagray natin ang kanyang balbula, intake at saka exhaust at magpapalit din tayo ng valve seal. Pupunta tayo sa bayan at bibili tayo ng lahat ng mabisa na natin bilhin. 2 hours later. Nakabalik na tayo sa ating shop at nakabili na tayo ng bagong block set. So, Okay. nila natin na pa-rebore ang kanyang naunang block. Dala na rin ito ay halos malaki na ang kanyang piston. So, malaki na rin ang konsumo. Kaya bumili tayo ng bagong block. Yan po ay standard. So, yan guys. Yan po ay nasa mga 50 mm, no? So, ito yun ang kanyang package ng kanyang cylinder block na set guys, no? Isang gasket na set, base at saka top. Isang piston ring set. At itong lolo niya piston ay hindi na natin pwedeng ibalik kasi pumutok na yan. Pati na rin yung liner niya. Yan, grabe yung kayod at saka gas-gas. Nagpapalit tayo ng bagong valve seal guys, no? Tulad ng pinakita ko kanina. Dalawang valve seal yun. Tapos, i-grind natin ang kanyang cylinder head o iba-valve flap. At bilinisin din natin ang kanyang cylinder head guys kasi napakadumi po ng kanyang cylinder head. Ang una natin gawin ay i-assemble natin ang ating piston ring sa kanyang piston. Tulad ng ating nakagawian every time tayo ay nagtatap overhaul. Lagi kong pinapakita sa inyo ang step by step process kung paano natin isa-isahin i-assemble ang 5 rings sa kanyang piston, no? So siyempre sa ating rings, sa ating piston is 5 siya guys. Isang expander ring, dalawang manipis na ring at sa dalawang compression ring. So kasama na rin ang kanyang pin, piston pin at saka yung lock niya, pati na rin ang kanyang piston. Yan po ang inclusion
ng ating block set. So, before ko kalimutan, ang brand na ating nabili ay Motaro. So, una natin ikabit ang kanyang expander ring, guys. Expander ring, kahit makabaliktad yung in-gap niya, kahit nasa taas, ibabaw, pwede guys, no? Walang problema yan. Hindi yan magkaroon ng puting usok. Depende na rin yan kung paano nyo i-assemble ang inyong motor. Kasi meron akong nakita na picture sa mga ibang vlogger na kapag baliktad ang pagkabit o nasa ilalim or ibaba, or kung nasa ibaba yung pagkalagay ang kanyang in-gap ay uusok daw. Pero depende na sa inyo guys, matagal tayo sa ating video lang nag-upload at nagkakabit ng expander ring. Kahit baliktad pa yan, wala namang back job na nangyari. Depende na rin yan sa gustong maniwala sa pinakita sa video o picture sa ibang vlogger. So next step, ilagay natin ang dalawang manipis na oil ring. Yung manipis na oil ring kahit makabaliktad yan, ang importante is na i-sandwich natin ang kanyang expander ring. Isa sa ilalim at isa sa ibabaw. At syempre ang ating dalawang compression ring, yung itim at saka puti. Tulad ng ating nakasanayan, usually ang pinakauna nating kinabit o first compression ring ay ang kulay black. So kahit magkabaliktad yan, kahit black or puti, kung saan kayo komportable, walang problema yan guys, hindi iusok ang ating motor. Kasi makapare lang po ang puti at saka kulay itim. Pero usually tayo ay tulad ng ating nakagawian, black talaga ang ating inuunang ikinabit sa ating piston. Ang next naman ay yung kulay puti. Yung arrow na yan guys, nangahulugan niya na nasa ibabang bahagi nakaposisyon ng ating piston at hindi sa itaas. So next type is ang ating top compression ring, yung kulay puti. So yan, napakadali po talaga mag-assemble ng mga rings sa ating piston. No? Ganun na po ang paraan guys, mga step by step na pagkabit natin. So goods na, yung ring gap is dapat isa sa lalim at isa sa babaw sa ating compression ring. So next is magkakabit na tayo sa kanyang makina. Before tayo ikabit yung piston, ilagyan natin siya ng lock. So ito yung pinaka-importante guys na maglalagay tayo ng kanyang pin lock. Dalawa yan, no? Yung pin lock, yung isa sa left at isa naman sa right. So nakapaboro yung paglagay natin ng pin lock sa bahaging left side na bahagi. Kasi ikabit natin yung isang lock sa right side na bahagi mamaya sa kanyang makina. So yung pakita ko guys, may arrow dyan na ulitin ko lang talaga guys. Kasi may guide po kung anong position ng ating piston before natin siya ikabit sa ating makina. So before natin simulan pagkabit ng piston, lagyan natin ng oil ang kanyang connecting rod. Pagkatapos yung lagayan ng pin ng ating piston, lagyan din natin ng pampadulas. So yun guys, ang ibig kong sabihin, arrow na yan na imaginary top sa ating piston. Dapat sa exhaust yan nakaposisyon. No? Arrow at saka dot, yan ang mga palatandaan na exhaust position. Kung walang arrow at saka walang dot, in, top, ibig sabihin intake. So lagyan natin ng oil ang kanyang pin. Pati na yung butas ng ating piston, para smooth ang pagpasok, automatic meron na siyang sariling lubrication. So yun, virgin na virgin pa ang butas ng kanyang piston pin. So yun, ipasok na rin natin at ilagay na natin sa dulo ng kanyang connecting rod. So double check nyo lang ang gap, basta hindi na pwede makatabi. Although yung piston ring natin habang tumatagal, unti-unti niya umikot sa ating liner. Ang importante is malayo ang gap niya sa top at saka sa lower compression ring. Next, lagyan mo natin ng basahan o iwas disgrasya sa ating pin lock na ilalagay kung sakaling magkamali tayo na paglagay. So maaari tatilapon yun sa loob. Mas maigi is lagyan natin ng basahan guys, pang depensa. So yun, nilagay natin ang kanyang lock. Next, maglalagay na tayo ng bagong cylinder block. So yan po ang brand guys, napakaganda, Motaro. So yun, at napakasabi ng kanyang liner. Yan po ay standard guys Before ko makalimutan ay shoutout nga pala sa lahat ng ating mga solid subscribers at followers sa Facebook at syempre sa ating mga silent viewers. Kahit nalagyan na natin ng pampadulas ang ating liner, mas may lagyan din natin ng pampadulas ang ating piston guys, no? Para may bilis ang pagpasok natin sa ating piston sa loob ng ating liner. Yung pampadulas, yung sikreto mga malupitan natin, yun, no? So next is maglalagay muna tayo ng base gasket before natin makalimutan. Kasama na rin o inclusion na rin yan sa ating block set, no? Yung base at saka top. Kasi yung mga replacement kadalasan
Kompleto po yan guys, no? Nakapackage sa ating buong block set. Except sa mga genuine. Kapag mga genuine, individual po ang pricing bawat gasket at bawat pesa ng ating makina. Whereas sa block set is set na po yan. Wala na kayong poproblemahin pa. So ilagay na natin ang ating base gasket. Next, ang ating cylinder block. So sa part nito guys, no, dapat na huwag natin madaliin. Kasi ito yung pinaka-importante na part na hindi natin madisgrasya yung rings sa papasok ng ating piston. Kapag mag-experience kayo na medyo matigas, huwag niyong pilitin. Tapos tanggal, tanggal install hanggang maganda ang pagpasok ng ating rings. Kapag pinilit kasi natin, may pasilidad na luluwa yung rings sa loob ng ating liner at possible kapag pinilit natin at di pa natin makita, mapuputol yung ring. Sayang ating biniling pisa, no? At saka dagdag gastos na naman. Mas may i-issue lang talaga natin na papasok yung dalawang compression ring natin. Kasi kapag makapasok yung piston ring, matik na guys, tuloy-tuloy na yan ang pagpasok ng ating piston sa loob ng ating cylinder block. So kapag okay na ang piston, nangalahati na ang pagpasok, huwag natin kalimutan ang chain guide na makapasok din, pati na rin ang ating timing chain. Saka natin unti-unting usdos yung block paloob sa kanyang makina. So yun. So siyempre may mga sobrang oil yan, no, na nilagay natin. Kailangan natin yan punasan guys. Kasi kapag natin punasan yan, meron yan pundo dyan. Unang andar, magkaroon ng puting usok. So mas may punasan natin yan. At dapat naka-top dead center na rin natin ang piston para makuha din natin ang ating timing mamaya. At hindi na tayo mahirapan panghanapin ng ating top. So yun po ang pinaka-importante kapag tayo po ay nagtatap overhaul. So pagtapos natin siyang mapunasan, ang next natin gawin ay ilagay na natin ang kanyang tensioner toser pala. Sa dalawang bolt na alin na yan. Siyempre, before natin ikabit ang kanyang cylinder head, ay pakita ko sa inyo guys kung paano itong tinrabaho at ginrine ang kanyang valvula. So naglalagay tayo ng grinding compound. Yan po ay coarse, no? So yan ang pangunang grinding compound na nalagay natin. So ang finishing niyan ay yung tinatawag nating fine. Para mas lalong lilinis ang ating mga valvula guys, no? Sa fine na grinding compound. Both intake at saka exhaust ang lalagyan natin ng fine na grinding compound pang pinali. So ito yung unang nilagyan natin, yan po ay coarse, no? Sa part 1 pinakita ko sa inyo kung paano ang paraan na pag-check ng compression, no? Dalawang paraan guys, no? Yung una, nilagyan natin yung gasolina sa intake at saka sa exhaust na bunganga. So magkaroon siya ng moisture. So siyempre ang pangalawa ay yung paghangin natin sa kanyang valvula. So nagkaroon din siya ng bubbles, ng lugar na loss of compression pa rin ng ating cylinder head. Mas maigis kapag tayo ay nag-top overhaul, kapag may singaw ang ating valvula, need talaga natin siyang i-valve at magkapalit tayo ng bagong valve seal. So tapos natin siyang mag-grind. So syempre kailangan natin i-check ang ating mga valvula. Yun, napakalinis na guys. Wala na yung mga carbon deposit na nakabara dyan. Naging sanhi ng pagkaroon ng loss of compression. So pati intake din, linisin natin yan guys, ha. Check din natin ang kanyang final result. Yun, malinis na rin, no? Tapos natin siyang mag-grind, no? So dito na natin malaman kung meron pa bang singaw ang dalawang valve na to. Kapag bumubula, ayun, kapag hinangin na natin dito sa kanyang intake at saka sa exhaust gamit ang ating compressor. So noong una, nilagyan natin siya ng gasolina, tapos mabula yung intake, yung exhaust, wala naman. So dito, nag-grind na natin dalawang yan to make sure na hindi talaga siya magkaroon lang loss of compression. Okay. So lagyan na natin siya ng gasolina guys. So kapag nisingaw to, bumubulwa ito o bumubula. So walang bubbles, ibig sabihin close na close ang ating valvula at maganda ang ating pagka-grind. So dito naman sa exhaust. Dito sa exhaust, okay naman siya, goods naman siya. Pero ang issue talaga ng ating cylinder head kung bakit nagkaroon siya ng ganitong senaryo is yung intake niya. Kung bakit nagkaroon siya ng loss compression at ayaw mandar ang motor ni Busing.
Before natin ikabit ang kanyang cylinder head, ilagay mo natin ang kanyang tensioner chain guide sa ibaba na bahagi. Pagkatapos ng chain guide, ang kanyang cylinder head gasket na naman guys, ang ilagay natin. So, depende na sa inyo kung lagyan ng liquid gasket o hindi, no? Pero sa akin, nanigurado lang ako guys. Pero kaunti lang yung nilagay ko, ha. So, next naman is ang kanyang cylinder head mismo, ang ilagay natin. Yun, no? So, napakalinis na ang kanyang cylinder head guys. Dito lang nung una, grabe sobrang itim, no? Nangingitim talaga ang kanyang buong cylinder head. Resulta yan sa pagkaroon ng leaking sa takip ng ating mga balbula guys. Yung o-ring kasi ng ating valve tappet cover is nagka-flat na siya. So hindi niya mapigilan ang pag-moist ng oil sa takip ng ating valvula. So yun, i-assemble na natin ang kanyang cylinder head. Next naman natin gawin guys, ilagay na natin ang 4 na washer sa kanyang cylinder head. Yung 2 bronze at saka yung 2 plain washer. So ipabor natin yung bronze guys kung saan nagkaroon ng passage ang oil, no? Sa right side na bahagi sa ibabaw. Tapos ilagay natin ang 2 mataas na stud bolts sa tagiliran nating cylinder head. So, ang paghigpit naman sa ating cylinder head guys ay dapat ikis lang, no? Para maganda ang paglapat ng ating gasket base at saka sa top. Okay. So, pagkatapos sa ikis, doon naman sa kabila, lilipat ang ating paghigpit. So, saka natin i-final higpitan yung mataas na stud bolt. For the meantime, is partial muna natin ang paghigpit ng dalawang yan. Saka natin pa-final once na makomplete na natin ang paghigpit sa 4 na nut ng ating cylinder head. So yun, higpitan na natin yung 4 na nut. So anong mangyari kapag hindi ikis ang ating paghigpit? So maaaring tumagilid yung cylinder head guys. Maaaring unang mahigpitan yung ibabaw na bahagi or ibaba na bahagi. Mas maganda kasi yung ikis kasi sabay-sabay maglalapat ang ating cylinder head at saka cylinder block, no? Alipin na yan sa inyo kung saan kayo komportable guys. Yung sa akin lang is yan po ang ating nakasanayan na paraan. Saka natin ipanaligpit yung 2 mataas na stud bolt sa kanyang cylinder head. So since okay na ang 4 na nagpit natin yung nut at saka 2 stud bolt, ang next naman is maglalagay na tayo sa ating camshaft sprocket. So meron yung guhit guys, ha, yun, no? Yan po ang kanyang timing mark. Dapat yan is nakatapat sa arrow ng ating cylinder head. At syempre na since nakatap ng ating magneto, automatic nakatap na din ang ating piston. So ang itatap na lang natin ay ang kanyang camshaft sprocket, no? Para sa panigurado, no, i-check muna natin ang ating magneto kung nag-coincide ba ang ating arrow ng ating makina. At the same time, yung guide ng ating magneto na guhit. So yun, meron tayong nakita na parang H at yung arrow. So dyan natin tatapat yung magiging timing ng ating magneto guys. So automatic, Okay. naka-top dead center na rin ang ating piston. Dito is dapat naka-close ang ating valvula nating cylinder head. Since nag-grind natin guys, automatic naka-close na po ang lobe ng ating valve, ating camshaft. So next, ilagay na natin ang ating camshaft sprocket. So meron tayong guide yan guys, ha. Since naka-top na ating piston, naka-close na nating lobe, nating cams, itong sprocket na lang ang ating ikakabit. So, may ituturo ko sa inyo guys kung saan natin tatapat yung guhit na yan, no? Para makuha natin ang perfect timing ng ating camshaft sprocket at the same time ang ating cylinder head. So, ganyan lang po ang paraan kung paano natin ikabit o ibalik ang kanyang camshaft sprocket. So, yun, ilagay na natin siya at nipatol natin sa kanyang cams. So, ito yung sinabi kong timing mark guys, ha. Lapitan na natin yung camera. So, kita nyo bang guhit na yan? At yung parang arrow na sa gitna. Yan po ang timing mark ng dalawang yan. Since naka-timing ng ating magneto. So, yung dalawang yan, kapag nag-coincide automatic guys, mabilis natin mapaandar ang motor ni Bossing. Kasi isa din sa reklamo kasi ni Bossing, hard starting daw ang kanyang motor. So, nakita natin na lumikit at nagkaroon ng pag-stack up sa kanyang mga rings. Yun po ang dahilan kung bakit hard starting kanyang motor. Yun po ay tinatawag nating loss of compression o mayroon ng singaw na hangin na galing sa lalim ng ating makina. So, lagyan natin ang kanyang plate, tapos yung 8mm na bolt. So, medyo maluwag pa ang kanyang timing chain. Huwag natin kalimutan i-release ang ating timing chain sa kanyang tensioner tosser. So, clockwise po ang pag-release niya guys, clockwise. Ang pagluwag niya, automatic magre-release na yan sa ating timing chain o tensioner chain guide sa ilalim. So, goods na siya. Mahigpit na rin ang ating timing chain. So, goods na siya. So, ang next naman is huwag natin kalimutan higpitan ang ating camshaft sprocket.
So next is i-check na natin ang side play ng ating mga valvula. Sa part na ito guys, no, pwede natin siya lagyan ng up play na kaunti. So pwede kayong gumamit ng 0.06 na pillar gauge or 0.05. So since wala tayong pillar gauge, so alanganin na rin pumunta sa toolbox. Ang gagamitin na natin ay filling gauge. Yung tamang tansya lang sa side play at saka sa up play na kaunti. Hindi natin pwede hindi lagyan ng up play na kaunti guys, kasi isa sa masakit ng mga Yamaha kapag walang up play is magkaroon siya ng partial na tukod. So yun din lang kung bakit resulta na rin na pag hard starting at the same time walang tamang minor ang ating motor. So gamit tayo ng filling gauge, no, tansya lang ang estimate natin na up play na hindi siya magkaroon ng lagitik. So tama-tama lang mapil natin na every time mahampas yung rocker arm natin o valve tappet adjuster is hindi siya mag-create ng ingay. So tamang tansya lang ang pagkikpit natin o pag-adjust natin sa kanyang valvula. Kasi kapag masobra natin ang adjust yan, asahan nyo guys, magkaroon siya ng lagitik. So mas maigi is yung tansya lang. Since ating ginagamit naman ay filling gauge at hindi filler gauge. So since goods na dalawang valvula, takpan na natin guys ang dalawang yan. So nasa mga 80% na tayo, no? At makikita na natin ang ating resulta ng ating trabaho kung maging successful ang ating pagkabit ng ating bagong cylinder block at pag-grind natin sa kanyang cylinder head. So pagkatapos nyan, mahigpitan natin dalawang valve tappet na malaki. Huwag natin kalimutan takpan ang ating camshaft sprocket, yung bilog na sinikwat natin kanina, no? So dyan po guys, since nagpitan natin yan, okay na yan. So kailangan na natin ibalik ang takip ng kanyang camshaft sprocket. Yung dalawang takip ng ating valvula ay pinalitan ko niya ng bagong o-ring at the same time nilagyan ko yan ng teflon guys, no? Para sureable talaga na hindi magkaroon ng moisture na naman ang kanyang mga takip. Kasi kapag moisture yan, asahan nyo guys, maliligo na naman yan sa dumi, alikabok at combination ng oil na leaking. Sa dahilan kung bakit nagkaroon ng kulay-kulay itim-itim o dumi ang ating cylinder head. Kita nyo, napakalinis nyo. Grabing kuskuso niyan gamit ang aking steel brass. So ilagay na natin ang kanyang takip at ang kanyang dalawang allen na bolt na 5mm. So nakabit na natin. Ang dapat natin ikabit, ang panghuli natin ikabit guys ay ang kanyang carburetor mismo, no? Yun ang pinakahuli para matry na natin mapaandar ang kanyang motor kahit di mo na natin ikabit ang kanyang battery. So yun, goods na siya. Naigpitan na natin siya. Review lang natin guys kasi minsan talaga makalimot tayo eh. So ang next natin gawin is ikabit na natin ang kanyang carburetor. So nilinis ko na rin guys, no? Di yan katulad ng una na grabe, sobrang dumi talaga ng kanyang carburetor. Nalilimutan talaga na EPMS ang motor ni boss eh. So tamingan lang na bumigay na talaga ang kanyang piston na kinabit ng unang mekaniko. So compression check mga guys, no? Kasi ng unang compression medyo mahina. So check natin kung mayroon na bang sipa, ano? So yan, since good ang kanyang compression at naikabit na natin ang kanyang carburetor. So ito na yung moment of katotohanan guys, no? Moment of truth is mapaandar natin ang kanyang motor. Before natin ipaandar yan ay kabit muna natin ang kanyang spark plug. Since tapos natin siya ma-compression, so ito na yung panghuli, ang kanyang spark plug. So check muna natin yung spark plug na yan kung di ba yan isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ng error, no? O pagpalya o magtinakang susi. At i-check natin ang kanyang output kung goods ba. Goods, okay naman ang kanyang spark plug guys, no? Mayroong maliit na kuryente na lumalabas. Mas malakas yan kapag mayroong battery tayong nilagay, no? Since wala tayong battery nilagay, aux pa rin yan. Kasi importante is mayroon niyang kuryente. Automatic aandar ang ating motor at hindi na tayo pahihirapan pa. So higpitan natin ang ating spark plug. At ilagay natin ang kanyang spark plug cap. At una natin yung susi, pandarin natin ang kanyang motor. Kaya let's go! Yun, no, success ating pagkabit sa kanyang bagong cylinder block at pag-grind natin sa kanyang valvula.
hindi makumpleto ating pag-top overhaul kung hindi natin i-check ang daloy ng kanyang oil nang galing sa kanyang oil pump. Ito yung valve check natin guys, no? O bolt na yan. So yun, tumagas ng oil. Nangangahulugan na maganda ang oil passage papunta o papasok sa ating cylinder head. Huwag natin makalimutan at matapos ang video ito ay shoutout sa ating back-to-back partner at siyempre sa owner ng motor na ito. Salamat sa iyo boss sa pagtiwala sa pagpunta sa ating moting shop. Yun lang guys, no, sa araw na ito, sana may tulungan kayo. Huwag nyo kayo mag-PMS o magpalit ng oil kung ayaw nyong ma-change oil ang inyong makina. Maraming salamat at syempre shoutout sa ating napakasipag na mekaniko. Ride safe, God bless, ayos.